Iya 555, walang iba, alam nyo na. At kasama ko si... Jemay Santiago, a singer-songwriter and a performer from Sony Music Philippines, and a content creator from the House of Collab Season 6 and Fairfax Network Channel Season 4. Nagbabalik ngayong Season 7 as the Jack of all trades. Haba nun, partner. Anyways, can you believe it, Jemay? Ang bilis ng oras, di ba? Friday na naman at meron na naman sa mga co-content creators natin ang mapapauwi. Oo nga, partner. Last Friday, nasaksihan natin ang paglabas ng mga starter na sila Abby at EJ. At sa kanilang paglabas ay ang pagpasok naman ng mga new content creators na sila Jetro at Jimpac. Ang tanong, sino kaya sa mga weakest 6 ang maswerteng maliligtas tonight? At sino ang mga hindi papalarin na maligtas at ilaban ang 1 million peso dito sa loob ng mansyon? Hindi ko alam kung ano ang mga pwedeng mangyari ngayong gabi. Ikaw ba? Actually, nakakalungkot lang din kasi kahit masakit, we need to accept na that someone is leaving the Talk Mansion tonight. Right. Pero ganun talaga ang buhay. Kahit anumang pagsubok ang mangyari, dapat bumangon at lumaban lang. Tama yan, partner. Kaya bago pa bumuhos ang mga luha natin dito sa mansyon, balikan muna natin ang weakest reveal announcement nung Lunes ng gabi. Play VTR. 24 content creators, 90 days, all in for 1 million pesos. The showdown continues inside. Season 7, the first and #1 digital reality show in the Philippines. First 2 weeks pa lang ay punong-puno na ng drama and excitement, pero lahat ay magkukulminate sa weakest reveal papunta sa inaabangang weekly bid night. Natungayan natin ang unang bid night na kung saan dalawang content creators ang nagbid goodbye. This time around, mas magiging mainit at unexpected ang second weakest reveal. The report files are here, and we have some very interesting names na ibubunyag din right on. Maingat na sinuri at pinili ang weakest content creators sa pamamagitan ng mga sumusunod. Report cards, overall weekly performance, overall demeanor, vote ng kapwa content creators, and votes from the board of judges. Kasama kaya ang favorite content creator mo? There's only one way to find out. Here are the weakest content creators for this week. Gail. Red. Bandolf. Lloyd. Another 2 content creators. Rissel. Benjo. So here's the list of the weakest content creators this week. We have Red, We have Rizal, may BFF Benzo, may bunso, Gail, Lloyd. and Russell. All of them are talented and deserving to stay here in the mansion Right. to fight for the 1 million peso grand prize. Kaya abangan na lang natin kung sino or sino-sino sa kanila ang mapapauwi. So nakilala na natin ang mga napasama sa weakest list this week. Kaya naman, alamin na natin ang pulso ng bawat content creators kung sino ang kanilang bid to save. Let's watch this. Bid to save ko is Benjo. Nakikita ko kung paano sumikat, kung paano niya tinatry lahat ng mga ginagawa dito, lalo yung mga challenges. Nakikita ko yung leadership ni Benjo. Kasi yun, nakikitaan ko siya ng potential as a leader. Tsaka lahat ng deliverables niya naman, quality naman, and
ginagawa niya rin naman yung best niya and ramdam na ramdam ko siya dito sa mansion. Bid to save ko po ay si Hazel. Bakit? Kasi maayos siya makitungo. Tsaka, yun, ate figure siya sa akin. Giselle, kasi nakikita ko sa talaga sa kanya yung dedication at yung effort niya na gawin yung dapat niyang gawin dito sa loob ng mansyon. Bid to save is Lloyd. Hindi lang dahil sa ka-district ko siya and kitang-kita namin kung paano siya mag-work hard and mag-try to fit in everything na kung ano mang niche ang ipagawa sa kanya at kung ano mang challenge ang ipagawa sa kanya. I did to save Lloyd kasi nakikita ko yung efforts niya dito sa loob ng mansyon. Minsan may mga bagay na nahihirapan siya pero nakikita ko yung efforts niya kung gaano siya kapursigido sa mga dapat niyang gawin. Lloyd, kasi si Lloyd nakikita ko talaga na pursigido siya and ginagawa niya lahat para lang maibigay yung best niya. I-bid to save ko po ay si Gail po. Kasi alam ko po na madami pa siyang tinatagong kakayahan dito sa mansion. Si Russell kasi po, nakikita ko po siya ng kagustuhan mag-stay and masipag po siya. Kaya rin po siya nagiging palatanong sa amin kasi gusto niya po kung ano yung ginagawa namin is nagagawa niya din. Lloyd, because he has been working hard. Bandol, kasi nakikita ko yung passion niya na minsan ako na yung hindi nakakulab sa kanya kasi sa dami ginagawa. Russell because marunong po siyang magtanong sa mga patungkol sa report card and nakikita ko yung pagiging porsigido niya as a content creator. Bandot kasi walang araw na hindi niya ako inaaya talaga mag-collab and nakita ko yung kasipagan talaga niya. Ang bid to save ko po is si Kuya Ren. Kasi natuturuan niya yung mga katulad namin bagong season. Then hindi niya hinahayaan na walang nagagawa, ganyan. Si Kuya Red po kasi yun nga po nagagawa po niya yung part niya po dito and nakikitaan ko po siya ng potential po. Ayun. Si Russell, Bandol, kahit nasa labas pa kami nung una, I know how dedicated he is. Nag-up siya sa mga live namin. So, bid to save ko ay si Ate Lucelle kasi nakikita ko na sobrang laki ng improvement niya since day one. So, for me, deserve niya magstay dito. Benjo, dahil nakikita ko naman na may talent talaga siya in terms of creating quality content. Si Kuya Red, kasi si Kuya Red, isa po siya sa tao na tumutulong sa akin dito sa loob ng mansyon namin. Pag hirap ako sa contents or what, nagda-down ako dito sa loob. Wala masyado akong kakuwas dito. Benjo, for the reason na malakas ang presence si Benjo rito and including his engagement sa kanyang mga TikTok account. Bando. Kasi po kahit nakukulitan ako sa kanya, pero nakikita ko po sa kanya na may potential po si Bandol at ginagawa din niya po yung lahat. Save ko po si Lloyd kasi sobrang nararamdaman ko po siya dito sa mansyon and lahat po ng mga activities and mga deliverables na na-apply niya po agad sa sarili niya at saka na-execute niya. Grabe yan. Totoo. Sobrang, hindi ko ina-expect na sobrang mixed. Hindi mo malalaman kung sino yung nangunguna sa bid to save. Hindi Totoo mo alam. Sobrang kakaiba yung dynamics at mga votings ng mga co-content creators natin, no? Totoo yan. Kaya naman narinig na natin ang kanilang mga rason kung sino ang kanilang bid to save. And sabi ko nga, I agree na deserve din naman talaga nila na manatili pa sa mansyon dahil nakita natin kung paano sila lumaban this week. Ngayon naman, sabay-sabay nating panoorin kung sino ang kanilang mga nabid goodbye. Play VTR. Goodbye ko naman ay si Red po. Hindi ko nakikita yung dating Red, yung season 6, yung pagiging leadership niya, yung pagiging leader niya. Pangalawa kong goodbye, si Lloyd po. I don't like the way kung paano siya maging sarcastic sa ibang tao, especially na nakatalikod na or whatsoever. Dami kong naririnig. Si Gail,
kasi wala sa lugar minsan yung pagiging madaldal niya. Isang bid to goodbye ko pa naman si Rizel kasi ako pa yung unang nag-a-approach sa kanya. Si Gail. Kung gusto natin na manghiram ng isang bagay, respeto natin na magpaalam muna sa tao na may-ari. Number 2 na gusto kong i-bid to goodbye ay si Lloyd. Bandol. Tapos pangalawa naman na ibig goodbye ko po ay si Gail. Kasi medyo maingay na po siya na wala sa lugar. Ate Rizel, another bid goodbye ko naman po ay si Bandol kasi medyo pasaway po talaga siya dito sa mansion. Si Ate Rizel kasi nakikita ko na minsan nahihirapan siya sa mga dapat niyang gawin kay Red. Kasi minsan ang hirap niyang i-approach pag mag-collab. Rizel, and pangalawa naman na bid goodbye is si Gail. Dahil nawala yung Gail na nakilala ko nung una, simula nung dumating yung boyfriend niya. 3 days ko pa dito pero yung pagpasok ko dito, di ako na ni-welcome. Ay si Benjo at si Rizel. Si Rizel po. And yung pangalawa ko, si Gail. Yung mga bagay na dapat po sa kanya lang or sa mga taong pinagkakatiwalaan niya lang po dito sa loob is na babanggit or napaparinig niya po sa iba. Si Gail kasi sobrang distracted siya. Benjo, I suspect that he was one of the reasons why I was nominated last week. Ate Rizel, umiikot lang yung mundo niya sa group of friends niya. Gail, Si Gail. Bunso ko siya pero hindi ko tinatolerate yung mga negative vibes na nasasabi niya. Second bid to goodbye ko naman ay si Red. Si Rizel, si Red, dahil ang pinakaayaw ko po kasi sa lahat is plastic. Talagang ito, sabihin ko na unang sinabi, na ayaw ko po kasi yung sinabi niya na hindi niya kayang pakisamahan yung mga content creators ngayon. And hindi niya daw kayang makipag-plastikan. Ate Rizel. Tapos si Lloyd naman ay pagka-attitude. Si Bandol po kasi yun nga po, nagiging mahihayin po siya minsan. Lloyd po. Rizel, kasi si Rizel, isa sa mga content creators na hindi ko maramdaman sa mansion, would be Lloyd. Bid goodbye. So, vote ko kay Gail kasi ang dami kong naririnig na reklamo sa kanya about sa hindi daw siya collaborative simula nung dumating yung boyfriend niya, Bandolph. Kasi ilang beses kong narinig na pinapagalitan siya sa pagiging mahiyain niya. Lloyd, hindi siya on time sa kanyang shift and laging late. Pangalawang bid goodbye ko naman ay si Gail dahil wala siyang pasensya. I mean, maikli lang yung pasensya niya. Ay si Lloyd. Minsan po kasi yung bibig niya po, hindi niya po talaga nakokontrol, nakaka-offend na si Benjo. Kasi po, yung bibig niya din po minsan ay hindi na din po nakakatuwa. Rizel, for me, si Ate Rizel is nakukulangan pa ako sa overall presence sa Ate Rizel. Bid to goodbye ko si Gail. Una ay si Gail po at isa ay si Rizel. Kasi minsan late na din siya sa mga shifting at late din siya sa mga deliverables namin po. Gail. Pangalawa, si Ate Rizel. Kasi hindi ko rin siya masyadong ramay sa mansion and parang hindi ko siya masyadong nakakalab. Grabe. Ang intense, Mare. Tsaka direct to the point lahat, diba? Oo. Wala talagang masasabing tinatago pa yung mga content creators natin. Talagang True direct to colors. the point. Yes. True colors. At ayun na nga, nakita nyo na kung sino ang mga napili for bid goodbye. And gusto ko lang sabihin na lahat kami ay binigyan ng pagkakataon para pumili kung sino ang gusto namin maligtas at mapauwi. Totoo. Kaya to all of our viewers out here, hindi madali para sa amin na mamili sa mga co-content creators namin. Lahat ng mga naging desisyon namin ay binase lang din namin sa mga nangyayari dito sa loob ng mansyon, na kami-kami lang din ang nakakakita sa araw-araw naming pagsasama. Kaya naman guys, respect everyone's decision dahil hindi biro ang mga rason namin sa pagpasok dito sa loob ng mansyon. Diba? And again, this is the 1 million peso creator showdown. Kaya naman, dapat lahat talaga kami ay all out.
I agree. Kaya naman, tutok lang dahil sa aming pagbabalik, makakasama naman natin ang Joshua Garcia ng TOC na si Kyle Tato at ang nagpatibok sa puso ni Cassie B, ang nag-iisang Bobby. Dito lang yan sa The House of Collab Second Bid Night. Welcome back sa The House of Collab Second Bid Night. Before anything else, we want to express our gratitude to all of our loyal viewers. Please catch the latest episode of The House of Collab on our social media accounts para updated kayo sa mga latest chika at ganap inside the mansion. And of course, you can stream our live on TikTok account, Talk.live, Talk Daily, and Talk 247. Pero syempre bago ang lahat, magpakilala muna tayo. Kyle, ako nga pala si Pabi. And my name is Kyle Tato, ang Joshua Garcia ng Season 7. So ituloy-tuloy na natin to dahil hawak na natin ang resulta kung gaano karami ang sumusuporta sa Weakest 4. At para sa mga hindi pa nakakaalam, pwedeng bumoto sa favorite content creators ninyo by going to thehouseofcollab.com. Hanapin nyo lang ang name ng CC and click lang sa picture ng gusto nyong isave na content creator. At may iba't ibang denomination yan at equivalent of support. Plus, may freebies pa kayo makukuha sa bawat support nyo. And remember, you can support as many times as you want. At this point, okay, sige, panoorin muna natin. Okay, sige, panoorin mo na. Okay, Panoorin muna natin yung VTR, guys. kaya play VTR. Aming website at thehouseofcollab.com. Hanapin ang CC or Content Creator category and tap or click. Select any picture ng content creator na gusto mong isave. Each vote ay may kasamang freebies. As a thank you for helping your fave content creator to be saved, voting starts now and will end Friday 3 p.m. You may vote as many times as you can. Time is ticking. Bid to save the content creator you are rooting for. Before time runs out, bumoto na, starting now. The House of Collab, the 1 million peso Creator Showdown. Work with us at thehouseofcollab.com. Ayan, shout out muna tayo sa mga viewers na nanonood dyan. Yes. Hello po, magandang gabi. Bayan? Magandang gabi. Hindi ba Hindi yan? Ayan. Magandang gabi sa lahat. Ayan, sa mga nagko-comment dyan ng mga sinusuportahan nilang content creators. Ayan, good luck po sa lahat. Ayan, sana ay Masave yung Masave. gusto nyong masave and grabe, ang dami natin dito, Pabi. 1.2K tayo dito. Grabe. Talagang inaabangan nila tong bid night ngayon. kasi sobrang bigat din talaga dahil 6 na naman ang weakest natin ngayong linggo, no? At ang masama pa dyan, hindi natin alam kung ilan ang masisave at ilan ang uuwi. Kaya nga. So, at this point, we will find out the final tally of support na nakuha nila. At exactly 3 p.m. today, nang mag-cut ang count for support. At ito na ang resulta. Okay. Bid to save, final tally of percentage. Gale, 42.99%. Lloyd, 25.58%. Red, 9.17%. Rizel, 2.20%. Bandop, 7.79%. And Benjo, 12.28%. So, yun ang bid to save. Yes po. Ulitin po namin, bid to save, final tally of percentage. Gale, 42.99%. Lloyd, 25.58%. Red, 9.17%. Rizal, 2.20%. Bandolp, 7.79%. Benjo, 12.28%. Nakakagulat yung resulta kasi nung yung pangatlong araw yata na huli, hindi natin nakita kung sino yung mga umaangat, yung mga sa baba. Oo. So, ngayon, grabe na.
yung kilabot na nararamdaman ko ngayon. Totoo. Grabe, kasi sobrang bigat ng mga nandito ngayon sa Weekes. At ulitin ko lang, may corresponding gift din yan sa mga bumoto as thank you for supporting them sa bid to save. And without further ado, kumustahin naman natin ang mga content creator na napasama sa Weekes list this week. Unahin na natin siguro si Bandolp kasi talagang emotional si Bandolp. Bandolp, kamusta ka? Anong nararamdaman mo ngayon, Bandolp? Kasalukuyang hindi makapagsalita si Bandolp sa nararamdaman niya. Okay. So, eto, tatanungin na natin sila isa-isa. Benjo, totoo ba na nasosobrahan ka na sa mga jokes mo at wala na ring preno ang bibig mo kung kaya para sa ibang content creator ay hindi na ito nakakatuwa at super offensive na? Ako kasi yung personality ko talaga, palabiro ako. Minsan seryoso, minsan joke lang talaga. Pero feeling ko ma-offend ka kung alam mo na totoo yung sinabi ko sa'yo. Pero ako, as much as possible, gusto ko doon lang tayo sa totoo. So if ever ma-offend kayo sa akin, mas okay na ma-offend kayo sa akin sa kung ano yung nakita niyong ugali ko na nagpapakatotoo ako, kesa maging masaya kayo sa akin, kesa matuwa kayo sa akin at magustuhan niyo ako dahil sa nagpe-pretend ako sa personality na hindi naman ako. Lloyd, maraming nagsasabi na content creator na ikaw daw ay maraming sinasabi sa likod ng ilang sisi at hindi naging totoo sa sarili. Dahilan na ikaw ang gusto nilang mapauwi. May mga nasasabi po ako kasi po, yun po yung aking nakikita. Based lang po din po sa kung ano yung mga performances at mga pinapakita nila sa akin. Hindi po ako nagsisinungaling at hindi po ako gumagawa ng kwento-kwento. Ito yung mga sinasabi ko. Nakatotoo lang po talaga ako dito sa loob ng mansyon. Okay. Bandolp, isa ka daw sa mga pasaway sa loob ng mansyon at nadadamay na ang mga ibang content creator dahil sa kakulitan mo. Pero kapag on-cam naman daw, sobrang mahiyain mo. Totoo ba ito, Bandolp? Bandolp. Ayan. Anong masasabi mo, Bandolp, dun sa sinabi ko ngayon lang? Ayan. Pwede ba naming mahingi ang iyong kasagutan sa mga sinasabi sa'yo? Sorry guys kung hindi ko alam, sumusobra na pala ako. Sorry. Gail, sumobra na din daw ang pagiging taklesa mo at hindi ka na nagiging collaborative. Simula nang dumating ang jowa mo. Kung kaya dapat ka na rin daw palitan ng iba na mas masipag sa'yo. Ano masasabi mo, Gail? Sa mga content creator ko po, sorry kung hindi na ako yung dati hindi na nakilala nyo. Sorry kung minsan sobrang ingay ko. Ayaw ko lang kasi ipakita sa inyo na naapektuhan ako sa sinasabi niyo sa akin. Nasasaktan ako. Kasi nakita niyo kasi ako na palagi lang ako panatawa. Ayaw ko na nakikita niyo ako na mahina ako. Ayaw ko na nakikita niyo ako umiiyak ako. And aminado naman po ako na hindi po ako nakapag-collab. Hindi na rin ako nakapag-focus simula nung dumating yung jowa ko. Kasi nung time kasi na yun, doon kasi bumuhos lahat ng sama ng loob ko na kinikilgim ko dito sa loob. Hindi kasi ako yung isang tao pag may nasabi kayo sa akin or may napapansin ako na nakakasakit sa akin, hindi kasi ako nagsasalita. So nung time na yun, dumating ako sa point na parang nilalayo ko yung sarili ko kasi minsan napipil ko din kasi na-rep out ako. Kaya hindi na ako muna nakikipag-collab sa ibang sisi. Pasensya po.
Okay, thank you, Gail. So, Rizal, totoo bang hindi ka talaga maramdaman ng mga kasamahan mo at kulang ang efforts na pinapakita mo para masabing you deserve a spot here inside the mansion? Sa part na yun, maybe hindi ko masabing oo din kasi ang masabi ko lang siguro, na-focus ako sa isang ibang, hindi ko naayos yung to-do list ko, kumbaga, like, hindi ko na-manage yung dapat gawin sa morning, sa afternoon, and sa gabi. Parang, siguro more on hindi ko nagawa yung before ako papasok dito na gusto ko, papasok ko dito na may i-income ka talaga. Parang more on nagiging TikTok na lang yung nagiging nagagawa ko dito. So, parang this week, last week nangyayari, parang na-focus ako sa more on live lang lahat lagi. Parang yung pagko-collab, hindi ko na masyadong nagagawa, which is doon na lang sa mga malalapit sa akin. So, ayun. And as far as I remember, isang content creator lang naman yung hindi ko na-collab at all. So, ayun. At ikaw naman, Red, nagbago ka nga ba talaga? Yumabang ka daw at ayaw makisama sa mga bagong content creator ngayon. Dahilan para hindi ka makitaan ng pagiging leader sa iba na dapat isa ka sa mga gumagawa. Honestly, napansin ko rin naman sa sarili ko na nawala yung season 6 na ako. And aminado rin ako nun. Siguro, gusto ko lang muna mag-sorry sa mga kapwa content creators ko na naka-feel na parang ang hirap akong lapitan. Siguro kasi parang for me, binibigyan ko lang ngayon ng security yung sarili ko kasi hindi ko rin masabi pero nahirapan lang ako i-open yung sarili ko ngayon sa mga tao, sa mga content creators ngayon kasi personally, may pinagdadaanan lang ako and I think sobra ko lang sinasarili siguro yung mga personal na problem ko kasi ayoko rin sana maka-apekto pero without knowing na parang na-apektuhan din pala yung performance ko rito sa mansion. And sobrang gusto kong maging makita ng mga tao na malakas ako. Sumobra pala talaga. To the point na nakita nilang nagyayabang ako kahit wala naman ako niyayabang dito. And gusto ko lang din mag-sorry ulit sa mga content creators na hindi ko kayo nag-guide in a right way kung paano dapat kami mga returnees na i-guide kayo. So, sorry. And subukan kong bumawi if malagpasan ko to. Yun lang. Okay, so narinig na natin ang mga komento at naging rason ng mga napabilang sa weakest list. So, ang masasabi ko lang siguro is kung sino man ang mga masasave dito is galingan nyo na ngayong week kasi hindi natin ulit next week. At kung alam nyo na may pagkukulang kayo, sana next week, once na save kayo, bumawi kayo. Kasi hindi naman yun kumbaga hindi naman sa inaano sila, kumbaga wake up call yun sa inyo kung ano man yung mga nasabi ng mga content creators para din sa inyo yun kung ano yung mga dapat nyong baguhin sa sarili ninyo. Tama. At sa mga masasent home naman, mas galingan nyo pa sa labas and patuloy pa rin. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Kasi, di ba, hindi porket na sent home ka is wala ka ng pag-asa. So, malay mo, may magandang future na naghihintay sa'yo sa labas. So, huwag ka lang susuko agad. At ngayon, let's turn up the suspense dahil sa aming pagbabalik, papangalanan na natin kung sino ang mga maliligtas at kung ilan ang mapapauwi. Lahat ng yan, after this BTR. Ikaw. Nakakaba at nakaiyak na gabi na naman to. Lalo na ramdam natin ang emosyon ng mga weakest list.
Ito yung masakit na nangyayari sa atin every Friday night. Pero kailangan talaga natin tanggapin kasi parte siya ng programang ito. Tulad sa isang kompetisyon, may nananalo at may natatalo. Kaya naman, kapit na sa mga kinauupuan nyo dahil congratulations! You are saved tonight. Makahinga ka ng maluwag dahil magpatuloy mo pa rin ang laban for 1 million peso. Ikaw ang unang save ngayong gabi. You may now fix your luggage back and join the other content creators na naghihintay sa iyo. Congratulations! Congratulations! Ituloy-tuloy na natin. Nakahinga ka na rin ng maluwag dahil save ka na rin. You are saved tonight, Gail! Congratulations, Gail. Congratulations, Gail. And of course, since you are saved tonight and you can be with your co-content creators, we would like to ask for your short message. Ano pa? Any message, Gail? As we all know, as we noticed on the votings, Gail is our top one who got the highest vote. Kaya naman, Gail, we would like to ask for your thoughts and we would like to congratulate you. Message. Gail, ano ang iyong mensahe? Gail, no message mo, Gail. Grabe. Si Gail is still in shock dahil siya ang unang save natin ngayong gabi. Pero Gail, uulitin ko, ano ang iyong magiging mensahe para sa mga sumuporta sa iyo at nagtiwala sa iyo, at dahil doon, ikaw ay magpapatuloy para sa 1 million peso. Unang-una po gusto ko pong magpasalamat sa mga taong naniniwala sa akin na deserve ko pang manatili dito sa loob ng mansion. Salamat sa pamilya ko rin na sinusuportahan niyo ako dito sa loob. Thank you din sa The House of Collab dahil binigyan pa nila ako ng pangalawang pagkakataon na ipaprove yung sarili ko dito sa loob. Na kaya ko pang gawin ang mga dapat kong gawin dito sa loob ng mansion. Thank you so much, Gail. At ngayon, maaari mo nang samahan ang iyong mga co-content creators. Congratulations, Gail. Again, congratulations, Gail. And you may now be with your co-content creators. At ngayon, congratulations! Dahil ikaw ang second Save Tonight, makakahinga ka na ng maluwag dahil sayong-sayo pa rin ang spot dito sa mansyon at may chance ka na ulit na makuha ang 1 million peso. Ikaw ang pangalawang saved ngayong gabi. You may now fix your luggage back in and join the other sayo. Again, congratulations. Ikaw ang saved ngayong gabi.
Lloyd! Lloyd! Congratulations sa'yo, Lloyd! Galingan mo pa. Alright, Lloyd, congratulations. At katulad kay Gail, we would like to ask for your thoughts and message for those who supported you at sa mga nagtiwala sa iyo at nilaban ka para magstay sa mansyong ito. Magpapasalamat po ako sa Panginoon dahil dininig niya po yung panalangin ko na mapapanatili pa dito sa loob ng mansyon. Sa mama ko na sinuportahan talaga ako para hindi mapapauwi. Sa mga supporters ko na sumuporta sa akin, especially sa The House of Collab. Salamat. Dahil binigyan mo pa ako ng another opportunity para patunayan sa inyo na karapat-dapat pa akong manatili dito sa loob ng mansyon. Maraming salamat po. Again, congratulations, Lloyd. You may now be with your co-content creators. Congratulations. Congrats, Lloyd! Nasaksihan na natin kung sino ang dalawang na-save tonight. Ngayon naman, kakamustahan muna natin mga content creators sa Fairfax Academy. Dahil ang balita ko ay may kaganapan na naman daw sa kabilang mansyon. Sa inyong lahat. Magandang gabi po sa atin. Hi, Kate and Julian. Surprises. Grabe. Walang pasabog. Surprises pala. It's a surprise. It's a surprise. Grabe. Ano masasabi mo na we know na the House of Collab is full of surprises. And you and I coming from FNC aspirants, ano ba masasabi mo? Kinakabahan ka. Sobra, kinakabahan ako. Siguro lahat naman tayo kinakabahan, di ba? Pero let's see kung anong surprise nga ito. Medyo kinakabahan din ako eh. Kasi ako, even I myself, I don't know what surprise would it be. But let's see. And hoping lahat ay handa sa surprise natin. Ngayong, hi guys! Okay. So, thank you guys. Thank you, Jet. Thank you. Gym Pack. So, isa na naman pong gabi kung saan yung mga content creators natin as aspirants, mayroon na namang makakapasok sa loob ng The House of Collab Mansion kung saan magkakaroon sila ng shot sa 1 million pesos. That's right, Julian. I'm very happy sa mga kung sino man ang mapipili ngayon tonight para makasama sa The House of Collab Season 7. Pero medyo bittersweet nga, kagaya ng sabi ko kanina, kasi hindi na naman namin sila makakasama dito for a while at mababawasan na naman ang academy. Anyways, bakit nga ba nasa FNC ang coverage natin ngayon? May bid night ang The House of Collab. Oo nga, parang bakit nga ba dito yung mainstream natin? Dito natin ilalabas na, ayan na, kung sino ang alin.
ng nilalang mula sa The House of Collab, mula sa FNC na malalakas. Tama. I beg to agree na sobrang aspirants ang kanilang Friday night. Ayun. So, with that being said, makikilala niyo na in a bit kung sino ang masaswerteng aspirant na makakapasok para kayo. Alam niyo yung guys ng FNC aspirants is para sa amin. Parang ayaw na silang pumasok. Agree kayo? Wala yun sa ako. Hindi. Okay, that being said, let's announce ang makakapasok sa loob ng The House of Collab Mansion later. Yan. Ito na. Eto na. Ikaw. In any moment. Tama. Ikaw ang mapipili. Ang maswerteng mapupunta sa The House of Collab Mansion. Ayan na. Yeah, ayun. Ano? Ang totoong papasok sa House of Collab ngayon ay Okay. Pasok. Here we go. Ng The House of Collab Mansion. Ikaw! Ang papasok sa Collab na kaya. Ikaw. Ang Collab Season 7! Sino? Luna? What? Grabe! At ayan na nga, nireveal na nila ang unang makakapasok sa The House of Collab Season 7 at madadagdag sa ating pamilya dito, si Luna! Congratulations, which Luna. is the twin Oh my God, congratulations. As we can see, si Luna, I think she's in a bit in shock. Grabe. Na-excite ako sa reaction ni Sol. Kung paano nila, kung ano yung magiging strategy nila since they will be two here. 'Di ba? Kasi kung dati, napapansin natin tahimik si Sol. Ano kaya ang mangyayari pag nandito na si Luna? Maingay na to. Knowing na mas magiging maingay ata sila or maging tahimik ba sila, pero hoping na mas maging malakas sila. For sure, maingay ito. Na dalawa sila. 'Di ba? So ayun na nga guys. Para malaman natin kung ano pa ang mga kaganapan, back to you, Julian and Kate.
nga guys, habang nakikita niyo po na namamaalam si Luna, i-announce na namin ang pangalawang content creator na papasok sa House of Collab Benson. Okay, pakifan naman sa mga sisis. Oh my gosh, the memories. Ang present lang, hindi na siya. Yan. Pin sa kanila ang This is very unexpected. Ay, pablas siya. Sir, diyan Julian and Kate, nais lang namin tanungin, ano na ang nangyayari dyan sa loob ng FNC Mansion? Ala. Ano ko di... Naririnig niyo ba kami? Bakit? Hello? Sige, go ahead, Julian and Kate. Ipagpatuloy nyo na kung ano ang kaganapan dyan. Content in napapasok. Wala sa fans. Ikaw. Asset Home FNC. Patungong the House of Collab. Ikaw. Walang ko. Ikaw na yun. Mo. Congratulations. Lars. Si Lars. Ayun! At pumasok na nga ang isa sa mga FNC aspirant. Grabe. Knowing Lars from the very beginning, she really worked hard and she deserves a spot here in the House of Collab Season 7. Grabe. Ikaw, Jim, ano masasabi mo? Deserve ni Lars, sobra. Diba? Kasi masipag si Lars sa Totoo yan. Grabe. I think this is going to be, a great thing na may bago tayong makakasama coming from FNC Academy. At ngayon, dito at So si Lars ang sent home ng FNC Academy. Pero, siya ang bagong content creator dito. Congratulations, Lars, and you deserve what you got right now. And we will be welcoming you wholeheartedly dito sa bagong pamilya mo. At ayan, just to recap guys, congratulations to Sol and Lars. And Luna. Sorry. Rather, I'm so sorry. Because they're twins. They're somehow confusing at times. Pero yun, congratulations to Luna and Sol. Luna and Lars, congratulations. Sorry na. Hindi, ano lang yan. Palabas. Pero yun, palabas na si Lars. Congratulations, Luna and Lars. At ayan, palabas na nga sila.
at babiyahe na papunta dito. Excited ko na makita. Sobrang si excited Sol na rin ako. at si Lars. At ayun na nga guys, nasubaybayan nyo nga ang ating dalawang bagong content creators na papasok dito. At ngayon, syempre, sa aming pagbabalik, ating i-welcome si Kate at si Liza. Bye guys! Welcome back to the House of Collab second midnight. Hi, hello everyone. This is Kate Caber. This is Liza Sabihon. Kaya wag na nating patagalin pa dahil ngayong gabi, hindi pa tayo sigurado sa bilang ng lalabas dahil kilala nyo naman ang The House of Collab. Ito ay full of surprises. But before we proceed, here's Kuya Ryan para magbigay ng message sa Weakest 4. Kuya Ryan? Inaanyayahan muna namin ang ating mga viewers na i-share ang live and tap the screen. Shout out sa 1,400 plus viewers right now sa Talk.live. Don't forget to follow all of our accounts on TikTok and all of the social medias of the House of Collab. I-comment nyo na ang mga content creator nyo na dapat i-save nakasali sa Weakest 4. Kuya Ryan, pasok. Guys, alam ko dalawa yung papasok dito ngayon sa Season 7, but sabi nga ni Liza at saka ni Kate, hindi natin alam kung dalawa nga lang ba talaga yung papasok or dalawa ba yung mga pauwi for tonight. We're in second, third week pa lang natin, and I feel like sobrang kulang pa yung time ko para makilala talaga kayo ng buong buo. How I wish I have more time with you guys kasi nag-start ko pa lang talaga kayong makilala, and nag-start pa lang na magkaroon tayo ng, to build a relationship with you guys. But then again, lagi nga nating sinasabi dito sa The House of Collab, dapat simula pa lang binibigay na natin lahat-lahat ng kaya natin. Narinig ko yung mga sinabi nyo kanina. Most of you, or not all of you, parang sinabi nyo kanina na ibibigay ko yung more pa if makasurvive ako tonight. I wish nga talaga na sana you guys can still survive itong midnight natin. But then again, how I wish sa simula pa lang binigay na natin lahat. Then again, hindi natin alam kung ano yung magiging kapalaran ng apat sa inyo, kung sino yung mapauwi. 2 returnees and 2 new content creators ng Season 7. I'm not sure kung dalawang new CC, dalawang returnees, or a mix of both yung mapauwi for tonight. Bundle. Sana kung masurvive mo to, sana totohanin mo na yung sinabi mo na, tatanggalin mo yung hiya mo, whatsoever. Kasi alam mo naman dito sa The House of Collab, hindi pwedeng ganon. Walang nag-survive dito sa The House of Collab ng ganon. Benjo, I saw your improvement when it comes to content creating. From Season 5 to Season 7 now. But at the same time, narinig ko rin yung sinabi ng ibang content creators. If you can survive this, I hope you can also, fix those relationships.
Rizal, I heard sinabi mo kanina, sinabi ng mga co-content creators natin na hindi ka nararamdaman dito sa loob ng mansyon. Hindi pwede dito yun sa loob ng mansyon na hindi ka nararamdaman. Kasi kung hindi ka nararamdaman dito, sobrang dami nag-aantay sa FNC na sobrang willing iparamdam yung presence nila dito sa loob ng mansyon. Kaya if you will survive tonight, may hope sana maramdaman ka na namin. At hindi lang dun sa circle of group mo. Red, I heard yung mga sinabi ng mga content creators about you. Yung mga new content creators, and at the same time, and what's more shocking to me is yung mga feedback ng mga kasamahan mong returnees. Sabi mo kanina, if you will survive it tonight, sabi mo you'll give everything and you'll show the leadership that you have na nakita namin nung season 6. So if you survive tonight, we're really looking forward to that. Then again guys, kayong apat, sadly and unfortunately, not all of you will be given another chance para patunayan yung sarili dito sa loob ng The House of Collab Mansion. Then again, every Friday night, this is the process that we all have to go through. And ayaw man natin, pero kailangan talaga na may umuwi tonight. Kasi pinaglalabanan natin dito is yung 1 million peso. Kung walang uuwi, walang matatalo, wala rin mananalo. So, sa mga magsusurvive tonight, I hope this is a wake-up call for you guys to improve your performance here inside the mansion. Sa mga mapapauwi naman, I hope you guys know, lagi kong sinasabi, na this is not the end of your journey here in the House of Collab. Maybe this is just a start, or maybe this is just a process that you all have to go through. If titignan niyo yung mga returnees natin, ibang returnees natin was na-sent home din sila the past seasons, but they're given a second chance to go back here at improve yung sarili ulit nila. If you'll be committed sa sarili nyo, you'll be committed to us, we will give the same commitment to you. So guys, Liza, Kate, huwag natin patagalin to. Maraming salamat Kuya Rai sa iyong message. Kaya naman ngayon, i-a-announce na namin ang pangatlong Save for Tonight. Congratulations! You are saved tonight! Congratulations! You are saved tonight! Makakahinga ka na ng maluwag dahil ikaw ang fourth save ngayong gabi at maipagpapatuloy mo pa ang laban for 1 million pesos. You are saved tonight ngayong gabi at magpasalamat ka dahil may chance ka pang ipaglaban ang 1 million pesos. Benjo! You may now fix your luggage, Benjo, and join the other content creators na naghihintay sa'yo. Congratulations, Benjo! Ano ang masasabi mo sa iyong fandom at sa lahat ng sumuporta sa iyo sa laban ng Bid to Save? Ayun. Simula season 5 ng The House of Collab hanggang FNC season 3, parang
lagi ko na-feel na parang ang replaceable ko. Na parang okay lang na ako yung mawala. Okay lang na ako yung umalis. Hindi ako kawalan if ako yung matatanggal. Pero this season 7, sobrang grateful ko kasi hindi man ako yung pinakamataas sa votings sa co-CC ko tsaka sa tao. Meron pa rin mga tao na naniniwala sa akin at sumusuporta sa akin. Kaya sa lahat po, sa management, sa mga co-CC ko, tsaka sa mga bumoto sa akin, thank you po. Sobrang na-appreciate ko kahit hindi man tayo yung pinakamataas. Pero pinili niyo akong piliin kahit may mga tao dito na mas deserving and mas better at mas kayang gawin yung mga kaya kong gawin. Pero sa pag-save niyo sa akin, ipapakita ko sa inyo na hindi sayang yung pagpili niyo sa akin na suportahan at maniwala sa kung ano yung kaya kong gawin dito sa mansion. 3 na lang ang natitira at hanggang ngayon hindi pa tayo sigurado kung sino sa kanila ang lalabas. Pero malinaw ay hawak na ng prod team ang pangalan ng mapapauwi. Pero bago yan, we are inviting you sa aming meet and greet tomorrow sa 1400 Quezon Avenue, Barangay South, Triangle QC ng 2 p.m. Watch your favorite content creators perform and may business opportunity pa. Kaya naman, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa at mag-message kayo sa inyong favorite content creators at i-check ang poster sa The House of Collab. Bukas na yan, 2 p.m. Kaya naman, Lidsar, you ready? Basahin mo na. Ngayon, papangalanan na natin ang bid goodbye tonight. Ikaw ang unang bid goodbye for tonight. Sorry, pero kailangan mo nang mamaalam sa iyong co-content creators at sa mansyon at higit sa lahat sa 1 milyong piso. Ikaw ang unang bid goodbye for tonight. Ikaw ang magbibid goodbye tonight, Rizal. Thank you. Sa mga time na ako Uy, may isa. Maraming salamat, Ate Rizal. May gusto ka bang sabihin sa mga... Alam namin na nilaban mo ang spot mo dito, pero ganun talaga ang buhay. Hindi pa man dito nagtatapos ang laban dahil mas marami pang opportunity ang magbubukas sa'yo paglabas mo sa mansyon. Rizal, baka may gusto kang sabihin sa mga friends and supporters mo dyan na nanonood sa'yo ngayon? This is not goodbye. Kaya mo yan, be. Go, ate. So, nakikita natin ngayon, medyo nahihirapan si Ate Rizal. Lalo na nakaroom natin siya, no, Liza, yung mga late night talks natin.
Si Ate Rizal pa naman yung pinakamagang gumising. Ano ang message mo, ate? Siguro, message ko sa mga sumusuporta ka na lang sa akin. Hanggang dito na lang tayo, pero ayun, tuloy pa rin tayo sa laban ng buhay. Also sa akin, mga nakasamang co-content creators dito sa loob ng mansyon. I'm happy to meet you all and masaya akong nakasama ko kayo sa unting panahon. Yan lang. Maraming salamat, Rizal. Ngayon na 2 na lang ang natitira. Pwede Ang ka nang tanong. bumalik sa veranda, Rizal, para makasama ang mga sisis. Kuya Rai? So follow who you are, 'cause this is not goodbye. Ngayon na 2 na lang ang natitira. Ang tanong, sino sa kanila ang magpapatuloy sa pangarap na makamit ang 1 milyong piso? At sino ang tuluyan ng mapapauwi? Ang pangalan ng babanggitin ko ay ang content creator na mag-goodbye tonight. Again, ang pangalan na babanggitin ko ay ang content creator na mag-goodbye tonight. Ikaw, ang pangalawang sent home. Sorry, pero ikaw ang tuluyan ng lalabas ng mansyon tonight at hindi na maipagpapatuloy ang laban for 1 million pesos. Again, ikaw ang lalabas ng mansyon tonight at hindi na maipagpapatuloy ang laban for 1 million pesos. Ang content creator na mag-goodbye tonight ay si Bandolp. That means, Red, ikaw ang last save for tonight. Para sa dalawang nag-bid goodbye, Red and Bandolp, Rizal and Bandolp, this is not the end of your This is not the end of your thought journey inside the mansion. This is just the beginning of greater opportunities that is about to unfold. Wish you a safe and wonderful adventure after this. Excited kami makita ang mga next achievement nyo sa labas ng mansion. Bandolf, ano ang maiiwan mong message sa co-content creators mo, sa supporters na sumuporta para sa iyong bid to save? Guys, sorry dahil nabigo ko kayo. Sorry din kasi siguro hindi ko pa masyadong nalabas yung talent ko na mahihayin ako. Sana sa susunod pagbalik ko dito, okay na ako. Siguro hanggang dito na lang tayo. Red, dahil ikaw ang last save for tonight, you can go to the veranda with your fellow co-content creators.
Wala nang magluluto ng pansit. Well, the sky is finally open. The rain and it stopped falling, but you stuck out in the same old storm again. You hold tight to you. Bandolf, you may leave your farewell message sa lahat. Mukhang di pa kayo magsalita ni Bandolf habang kinokollect ni Bandolf yung sasabihin niya. I'll give a few message first. Bandolf, honestly speaking, hindi ko inakala na magiging ganito kahirap yung pag-send home sa'yo. Sa totoo lang, napamahal ka na sa mga content creators dito sa loob ng mansion, including ako, lalong-lalo na sa mga boys. Sa boys room, medyo naging source of happiness ka namin doon. Alam ko kasi yung mga umiiyak ngayon dito sa veranda. Kasi kanina pag lumalabas-labas ako, di ba? Paglabas ko kanina doon, nakita ko nung umiiyak si KD. 4-5 pa lang kayo dito, sumisilip-silip si KD doon, umiiyak na. Kinakabahan na siya. Na malaking possibility na mangyari itong. And the past 2 days, nakita ko lagi kayong nag-uusap ng madaling araw, ganun. Tinutulungan ka ng dalawa kung paano yung mga dapat mong gawin, ganito, ganyan. Bandolf, sana may natutunan ka dito. Sana may natutunan ka dito. And if given a second chance, hindi natin alam, sana lahat ng natutunan mo dito, i-apply mo na. Pagpunta mo ng FNC Academy, apply mo lahat ng natutunan mo dito. At mas galingan mo palalo. Sabi mo nga kanina, baka hindi pa to yung time or yung chance mo. Pero it doesn't mean hindi ka na magkakaroon ng time or ng chance. Kaya sana patunayan palalo yung sarili mo, Bandolf. Ha? Maraming kami sa'yo. Bandolf, you may now go back to the veranda and say goodbye to your fellow content creators. Paglututin mo. Wala na kaming teddy bear sa boys room. Bandolf, hindi ka nang pumunta sa veranda. Sa sobrang 3 weeks, almost 3 weeks nating pagsasama dito sa mansyon, iba na yung connection na nagawa natin, di ba? Mawawala na kami ng tagaluto at kung hindi nyo man alam, laging siya'y nagluluto ng sisig, ng hotdog, ng pansit canton para sa lahat. Na natutunan lang din niya dito magluto.
Kaya Ate Rizel naman, mamimiss ko yung mga kwentuhan natin sa closet, sa kama, yung mga late night talks natin sa room 4. Sobrang thankful kami guys na na-meet namin kayo dito kahit saglit lang. And we wish you the best in FNC. Abangan namin kayo na sana i-take nyo to as a constructive criticism and mag-grow kayo lalo sa FNC at magpalakas. Para naman kung magkaroon man tayo ng wild card, ay mailalaban ninyo ang spot ninyo pabalik dito sa mansion at ipaglaban ng 1 milyong piso. Ikaw na. Here at the House of Collab, it's a tradition na kapag may lumabas, mayroon ding bagong papasok. Tama na ang iyakan, sayang yung makeup ko. Are you excited na makita ang new content creator that will join our adventure here in the mansion? Yes, kaya naman, let's all welcome our new content creators. Pasok! Oh! Hi! Awang umiwa ko! I actually met them nung nag-ayos kami yesterday for the expedition launching. Welcome, Lars! Welcome, Luna! Welcome to the new co-content creators from FNC Academy. We are warmingly welcoming you to the House of Collab. Ngayon na magpakilala muna kayo. Lars. Sino-sino nga ba ang dalawang magagandang nandito sa harap ng camera? So hi guys, this is Lars Avila from Lacasayanan, Negros Occidental. Guys, ito na yung first step ng ating journey. Sana supportahan nyo ako hanggang sa huli. Uwi natin yung 1 million! How about you, Hello mga besh! Ako si Luna and I am here to represent Dominican Republic and Quezon City. Pim, pim, pim! Grabe, ang lalakas ng energy nila! From Season 5, may 2 kambal. Nagbabalik na ang mga kambal ngayong Season 7. Ngayon, na nandito na kayo sa loob ng mansyon, isa lang ang tanong namin. Gaano ka kahanda sa mga challenges dito sa loob? At ano ang kaya mong isakripisyo para sa 1 million pesos? At dahil English si Luna, sige Lars, ikaw muna. Okay. Ako guys, handa na po ako harapin yung mga challenge na naghihintay dito sa akin. So, guys, sobrang mahirap yung challenge. Magiging doble yung challenge dito kaysa FNC. Pero guys, alam natin na walang mahirap sa lahat ng... I know, walang imposible. Lahat ay posible. So, laban lang kahit marap for the go. Laban lang. Laban. Para sa 1 million. And Luna. English si Luna, huwag mo kong pahirapan. Dahil sa ang daming challenges we had sa FNC, of course, syempre, we can also work hard dito sa the House of Collab. Nice! Luna, we did not expect that you can understand full Tagalog. I was not expecting it. I don't understand much. Oh, okay. But I understand, kinda. Things are heating up here inside the Talk Mansion, so make sure you don't miss a thing. Kaya naman, like, share, and subscribe na sa aming social media accounts and tutok lang tuwing 1 p.m. to 12 a.m. dito sa TikTok account ng The House of Collab, which is Talk.live, Talk Daily at Talk247 para updated ka sa lahat ng mga kaganapan dito sa mansyon. And again, tomorrow guys, we are going to have a mini meet and greet sa QC. Kaya naman i-messaging nyo ang inyong favorite content creators sa kanilang mga accounts at i-check sa The House of Collab page kung sino ang mga kasama sa mini meet and greet natin tomorrow at 2 p.m. Thank you for joining us dito sa The House of Collab Second Midnight. Sorry guys, nabubulol talaga ako. Sorry. It's okay. Bye!